Ngayon ko talaga napagtanto na sumpa talaga sa Lakers ang OKC Thunder eh. Halos lahat ng player na may injury ngayon sa roster ng Lakers galing mismo sa injury ng makatapat nila ang OKC Thunder. Mid-season pa lang inuna na si Luka dyan galing hamstring, sinundan agad nitong si Reeves sa dalawang magkasunod na game nila. Una, si Luka sa game 1, sunod naman na game, itong si Reeves na ang inabot ng oblique. Parang alam rin ng Thunders na makakatapat nila ang Lakers sa semis no? Tapos ngayon sa game 1, na-report naman na nasa day-to-day status ngayon itong si Vanderbilt dahil sa finger injury. Matapos na subukan i-block si Holmgren, ang problema sa backboard tumama yung hiniliit niya. Based sa report, hindi naman naging malala dahil naibalik din agad yung hinliliit niya, wala namang fracture o dislocation, kaya possible din nga raw yan makabalik sa game 2. Parang ang daming na-injury sa Lakers kapag katapat ang OKC Thunder. Kasi hindi lang si Bando ang ngayon nasa injury rin. Based sa bagong report, si Luke Kennard sa game 1 meron din palang iniindang injury sa likod ng leeg, batok mga parikoy. Kaya pala nag-ala Austin Reeves din Sa game 1 naglaho yung shooting pero low attempts kumpara kay Reeves na maraming shot attempts pero halos lahat baldog. Si Kennard kasi meron lang 7 points, 1 to 4 sa field, 1 of 3 sa 3. Masyadong kakaunti yung attempts niya kumpara kay Reeves na merong 8 points, 3 to 16 attempts sa field, 0 of 5 sa 3-point area. Pero may nabasa rin naman ako sa mga articles na pwedeng apektado nga lang raw yung shooting niya dahil oblique injury yung tinamaan sa kanya. Tapos sa game 1, 2 beses pa yan bumagsak. Una kay Hartenstein, sunod kay SGA sa 3-point line. Bagsak si Reeves, malapit sa oblique injury pa yung tinamaan sa kanya ni Shea. Tinulak ni Smart Kaya possible dyan nga raw na apektuhan itong si Reeves Base lang yan sa mga nabasa ko hindi yan galing sa akin. Parang pinagandaan ng OKC ang Lakers Nung mid-season pa lang inabot na sa kanila ng injury si Luka na possible hindi agad makabalik sa series na to. Sunod si Reeves, nakabalik nga pero sinama naman yung inconsistent performance niya sa series. Tapos ngayon si Bando at Luke Kennard naman ang inabot. 4 na player na ngayon ang may injury sa Lakers na lahat mismo nanggaling sa game kontra dito sa OKC Thunder. Si LeBron na lang hindi nila madali ngayon sobrang nag-iingat na. Sa lagay kasi ni Reeves, siya ang pinaka-apektado sa series na to lalo na OKC Thunder ang katapat nila na best defensive team na mismong nakikita ang kahinaan talaga ni Reeves. Kaya base mismo sa mga analyst, hindi makapag-perform ng maayos at makapagbigay ng magandang numbers itong si Reeves dahil madali siyang nilalockdown ng mga defender ng OKC. At sobrang pressure yung binibigay sa kanya na depensa. Yan din mismo yung napapansin sa kanya pagpasok ng playoffs. Naglalaho bigla si Reeves. Kaya ang daming critics na naman ngayon na lumalabas mismo kay Austin Reeves. Sa regular games kasi, nag-a-average itong si Reeves ng 23 points, 49 sa field, 36 sa 3. Ngayon sa playoffs, biglang bumagsak yan sa 16 points per game, 36% sa field, 16% sa 3-point area. Sobrang bumaba. Kaya parang hindi pa rin nga raw napapatunayan nitong si Reeves yung pagiging playoffs level niya sa Lakers. Lalo na sa dalawang magkasunod na season na to, bumagsak yung average niya pag pumapasok siya sa playoffs game. Bago magsimula ang playoffs, maraming NBA insider at executives mismo ang naniniwala na possible umabot si Reeves sa halos 5 years, 240 million maximum contract o kaya near max deal mula sa Lakers o ibang teams dahil sa breakout performance niya nung regular season kung saan naging isa siya sa pinakamahalagang offensive creators ng Lakers kasama si Luka at LeBron na ngayon possible pang maglaho dahil sa breakdown performance niya na sobrang bumagsak sa playoffs na to. Yan yung pinaka-apektado kay Reeves, yung possible max deal na makukuha niya sa Lakers. Kung ibibigay pa sa kanya yan yung mala superstar contract, lalo't may duda na kay Reeves sa playoffs na to kung saan mismo bumabagsak ang performance at numbers niya. Lalong naging malaking issue dahil wala si Luka kaya siya yung inaasahan na makakatulong kay LeBron sa team offense. Ang problema, lalong bumagsak ang efficiency at numbers niya. Hirap siyang gumawa ng separation kontra sa Thunder na may magandang depensa. Kaya may ilang media personalities at analysts na nagsasabing pwedeng bumaba ang market value niya mula sa full max player papunta sa high level star money
o near all-star contract lang. Dahil wala pang araw sa superstar max deal itong si Reeves. Based pa sa isang executive quote na lumabas sa reports, maraming team ang tingin kay Reeves mahusay na secondary creator pero hindi siya bilang franchise cornerstone na pwedeng bigyan ng max deal katulad nila Jokic, Luka at SGA ngayon. Si Luka naman aminado na gusto na nitong bumalik sa laro, lalo na ngayon sa importanteng series nila. Ang problema, hindi pa rin siya pinapayagan ng team doctor at ang worst, 8 weeks pa siya possible makabalik. Nasa 5 weeks na ngayong second round since nang ma-injury siya, early April. Base rin mismo kay Luka nung sinagawa yung MRI niya sa hamstring, sinabi na pala mismo ng doktor na aabutin talaga ng 8 weeks ang recovery niya dahil nasa grade 2 hamstring strain. Kaya kahit gustong gusto niyang bumalik agad sa playoffs na to, hindi basta-basta pwedeng madaliin nga raw yung proseso dahil napakadelikado ng hamstring injury. Pwedeng mag-re-injury, ang masama maging prone pa siya. Sa Game 2 series nila, eksaktong 5 weeks mula nang ma-injury si Luka. Possible Game 7, halos 7 weeks pa lang. Samantalang ang original medical statement niya, 8 weeks ang recovery talaga. Ibig sabihin, kung susundin nga raw talaga yung normal recovery timetable, baka matapos muna ang Thunder series bago siya makabalik. Kung may Lakers pa siyang aabutan at possible lang siyang bumalik kung makakaabot ang Lakers sa Western Conference Finals.